Narinig nyo na ba ang One Palangga Nation na kilala sa pagtulong sa mga taong nangangailangan? Sila ang kilalang grupo ng iba't ibang content creators at vloggers na pinangungunahan ng pulis na si Joylene Kachin. Ang kanilang misyon, respondihan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kung paano nila ito ginagawa, panoorin po natin. Maaga naming inabutan ng grupo ng mga pulis na isinasakay ang ilang mga grocery packs at bigas. Dahil sa araw na ito, nakatakda silang mamigay ng ayuda sa ilan nating mga kababayan. Kwento ni Police Staff Sergeant Joylene Kachin, o mas kilala rin bilang MJ Tres. Ilang taon na rin silang rumiresponde sa ating mga kababayan. Naging inspirasyon niya para makatulong sa iba mula sa kanya mga pinagdaanan sa buhay. Actually, Langga, 2014 pa ako nagsimula sa ganitong gawain. Tumutulong na talaga ako dati pa. Ito kasi, Langga, ang naghugot naman sa akin yan. Bakit kamo? Kasi lahat yan, Langga, nahirap na yan, pinagdaanan ko yan sa buhay. So, naramdaman ko kung gaano kahirap maging mahirap. So, nung nagpursige ako sa buhay, isa lang lagi kong sinasabi, pag magiging maganda ang buhay ko at pagka magkaroon ako, tutulong talaga ako. Kaya siguro dininig ng Panginoon yun kasi alam niya na totoo yung sinasabi ko na pag ako na nagkaroon, tutulong talaga ako at hindi ko siya binigo. Ang inaasahan niya magandang buhay sa Maynila, kabaliktaran naman ang kanyang naranasan. Hindi mo makonsider na maluwan yung buhay namin. Tapos nakapagtapos ako ng pag-aaral, hindi po natapos doon ang paghihirap namin. Dito ko nasubukan sa Maynila, lahat ng hirap. So ako, naglakas loob ako na pumunta ng Maynila. Nung pumunta ako sa Maynila, doon ko na-realize, mas mahirap ang buhay dito sa Maynila kaysa sa probinsya. So dito ko dinanas lahat na walang trabaho, matulog sa ilalim ng tulay. Lahat nasubukan ko lahat yan. Walang makain, halos umingi na ng pagkain namamalimos ka ng pagkain mo, pero hindi po ako tumigil doon. Talagang, ano pa rin, diretso pa rin ako dahil tiwala ako na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yun ang isa sa natin talaga sa buhay. Dapat kahit maghirap man tayo, kapit pa rin tayo sa Diyos. Hindi naman maiwasan ni MJ na maging emosyonal nang ikwento niya kung paano nagsimula ang One Palangga Nation, isang grupo ng mga solid na certified e-responder. One Palangga Nation kasi isang bansang nagkakaisa, nakakayak ka. Naiiyak ako pag pinag-uusapan yan kasi na-build ko yung One Palangga Nation dahil po yan sa mga follower ko. Doon ko nakita kung paano magtulungan ng mga follower ko, Langga. Kaya sabi ko bakit? Kasi ang totoo ko po talagang pangalan dati, MJ Tres. Hanggat sa, ma'am, tutulong kami. Pati yung mga OFW, tutulong kami. Magbibigay kami para sa outreach mo. Kahit mga small content creator na nandito sa Pilipinas, ma'am, eto po, magpapajikas po ako para po dyan sa project na yan. Kaya sabi ko, bakit hindi natin gawin One Palangga Nation? So parang isang grupo ng Pilipino na nagkakaisa. Sa ngayon, aabot na sa 5 milyon ng kanilang mga FB followers. Actually, Langga, dati nag-umpisa lang tayo sa paisa-isa. Ngayon po, halos buong Pilipinas, nakakatulong na po tayo. Halos every town, ayun sa Pilipinas, Langga, nakakabigay na po tayo. Kasi although hindi ko po sila napupuntahan, may mga follower po kasi ako doon. So, tinatawagan ko, nakikipag-coordinate ako. O ganito, magpa-chinelas ka dyan, magpa-feeding program ka dyan, mag-atid ka ng ayuda, dala-dala na lang po nila yung One Palangga Nation. Nangunguna sa listahan ng kanilang tinutulungan ang mga nasa sektor na hindi gaanong naabutan ng tulong. Ang mission po talaga natin, pinakauna po senior citizen. Pangalawa, mga PWD. Tapos pangatlo po yung outreach natin sa mga mahihirap. Bakit po pinakauna natin yung senior citizen? Kasi, Langga, kung mapapansin natin dito sa Pilipinas, yung mga senior citizen natin napapabayaan. Hindi sila nabibigyan ng halaga. So ako, gusto ko, bago man lang mawala yung mga senior citizen natin, maramdaman nila yung tuwa, yung saya. Kwento pa niya, mga single mothers ang kanyang unang tinutulungan. Nung 2014, Langga, ang simula talaga ako sa retoke.
Kasi may mga friend po ako na mga plastic surgeon, mga cosmetic surgeon. So naghahanap po ako ng mga single mother na, alam mo yun ga, yung parang walang bilib sa sarili nila ba, para makahanap sila ng trabaho, para po mabuhay nila yung pamilya nila. Inano ko yan sila, ini-sponsor ko sila ng pailong, pampaganda, pero after that lang talaga nakakahanap po sila ng trabaho. Hanggat sa yung mga vlog ko na yun, kahit paano kumikita, doon na po ako nagsistart na mamili ng bigas, mamili ng mga padilata, para itulong ko sa mga mahihirap. Doon lang po ako nag-start. Pakunti-kunti lang po talaga. Hanggat sa ngayon, sobrang laki na po natin at madami na po tayong natutulungan. Dagdag pa ni MJ, hindi niya inakala na magiging isa siyang pulis. Noong 2011, umuwi yung friend ko galing Taiwan. Siya yung nag-inganyo sa akin na mag-apply kami sa PNP. Pumasa ako ng entrance exam ng NAPOLCOM. Hanggat sa yun, tuloy-tuloy na nakapasok ako sa PNP. Kaya eto, naging isang pulis po ako ngayon. Actually, wala talaga sa balak ko yung maging isang pulis. Sinamahan ko lang po talaga yung friend ko dahil nga sabi niya, sige ako nang bahala man ng ganun. Itinuloy ko na rin yun lang kasi iniisip ko rin noon pag isang pulis kasi iniisip ko na makakatulong ako. Isang way yun. Tingnan mo naman ngayon lang, sobrang dami po nating natutulungan. Maya-maya pa, tumulak na ang grupo para ibigay ang kanilang daladalang grocery sa mga pamilyang kanilang tutulungan. Ang kanilang target, ang mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Mga palangga, nandito tayo ngayon sa C6 Taguig. Magbibigay tayo ng ayuda sa mga kababayan natin na nakatira po sa ilalim ng tulay ng C6. Sabi ko nga sa inyo, ilang buwan din akong tumira sa ilalim ng tulay at grabe, napakahirap yun. Actually, matagal na ako naghahanap ng matulungan na mga residente na sa ilalim ng tulay. So, eto lang ang isa kasi sa nagpukaw talaga sa akin dito sa C6. Kasi ano sila mga basurero sila, nangangalakal lang sila lahat. Tapos yung iba doon, mga naglalaba lang, mga ganon. So, sabi ko, total malapit naman sa puso natin talaga yung mga nangangalakal. Sabi ko, uunahin ko sila na tulungan para at least maramdaman nila na may mga individual din pala na nakakaalala sa kanila. Yun ang importante dun yung nandun ka sa pinakahirap ng buhay mo, may makita ka o may makaramdam ka ng tulong sa isang kapwa mo na hindi mo kakilala. Maniwala ka sa akin, pag oras na ikaw naman ang nakakatulong, hindi man sa pera, tutulong ka din. Magiging pasa-pasa yan Pagdating sa lugar, isa-isa na nilang inayos ang mga dala nilang pagkain. Matapos ay ipinapila na ang mga pamilya na nakatira sa ilalim ng tulay. Kamusta kayo? Ayan, kanina pa ba kayo nagantay? Ayan, so ito palangga, may tulong sa atin ang NCRPO at One Palangga Nation. Palakpakan ang ating mga kapulisan. Ayan. Kitang-kitang ngiti sa mukha ng mga residente sa nakuha nilang biyaya mula sa One Palangga Nation. Ang mga residente, lubos ang kanilang pasasalamat sa kanilang natanggap na responde. Nakaka-touch po kasi kami pong nangangana dito, hindi man po kami nag-expect pero dumating po si ma'am na parang kami bigyan ng tulong o biyaya para sa New Year. Kaya kami nagpapasalamat po talaga. Bumaba si Idol, si ma'am. Napakalaki na po yun para sa amin na mga nandito nasa ilalim ng tulay. Marami pong salamat sa inyo. Naway hindi po kayo magsawang tumulong sa amin. Thank you po sa kay Madam. Kasi kahit pa paano naalala niya kami. Sa ganitong kahirap kababa namin na tao, namin na-expect yun. One Palangga Nation, salamat po sa tulong at financial na binigay niyo po sa amin. Maging sa oras ng sakuna, agad silang rumiresponde. Tulad na lamang na mga nasunugang pamilya sa Tondo, Maynila nito lamang Disyembre. Agad silang nagtungo sa lugar upang maghatid ng mga pagkain sa mga apektadong residente. Maging ang mga katutubo, personal niyang pinupuntahan.
Yung pinakauna po, yung mga katutubo natin sa DRT, tapos yung katutubo natin dito sa Zambales. Sila kasi yung mahirap abutin ka. Kasi talagang nasa bundok talaga sila. Ilang bundok talaga ang aakyatin mo. Tapos ang bibigat ng mga dadalhin mong mga pagkain para sa kanila. Pero pagdating mo doon, pag nakita mo yung pasalamat nila sa'yo, na talagang totoong pasasalamat, lahat ng pagod na yun, baliwala yun. Kung mapapansin mo, halos lahat ng video ko, bumababa ako ng sasakyan. Kasi nadadaanan ko lang yun. More on, yung bang nakikita natin na mga nagngangalakal, tapos yung nakikita ko lang na, kunyari naglalakad, tapos malungkot, yun, binababaan ko yun. Kasi once na ang tao naglalakad na parang may iniisip, ibig sabihin may problema yan. Yun, mga nagtataho, nagbebenta ng taho. Basta yung mga nakikita natin na nagpupursige sa buhay. Pero alam mo lang yung mga tao din na nakikita ko na mga medyo malalakas pa, hindi din ako sa kanila. Ang ko talaga lang, yung nakikita ko na kahit mahirap yung buhay, nagtatrabaho, nangangalakal, talagang nagda-tricycle driver, nagbebenta ng kung ano-ano, dun po ang puso natin. Alam pag mga ganyan, pera Hindi ko i-deny, may revenue ako sa Facebook kasi nagko-content ako. Alam mo lang lagi yun, kumukuha talaga ako ng pera doon, laging nasa sasakyan ko yun. Kasi pagka may i-content ako, eto nakukuha na ako, tapos bibigyan ko din yun. At ang bunga ng kanyang pagtulong sa iba, naging inspirasyon din ng marami para ipagpatuloy ang pagresponde pa sa mga nangangailangan. Yung mga PWD na nabigyan natin ng puhunan. Mas maganda kasi yung bibigyan mo sila ng kabuhayan nila. Bahala na sila magpalago doon. At ito po ang masaya at kinakatuwa ko kasi lahat po ng natulungan natin na nabigyan natin ng kabuhayan, talagang hanggang ngayon po buhay pa rin po yung kabuhayan nila. Yun po ang pinaka maganda sa tingin ko na nagawa ko. Hindi na po sila naghihingi ngayon. Sila na po ang nagbibigay na rin ngayon. Hindi rin matawaran ang pakiramdam na makatulong sa mga taong nangangailangan. Sobrang saya As in, yung priceless siya. Lalo na pag yung bata, mga matanda ang Ma'am, salamat po, Mama. Alam mo hindi naman natin obligado na tulungan sila sa talagang pangangailangan nila. Alam mo yung makatulong lang tayo yung makabawas lang ba sa problema nila, masayang-masaya na yun. Napakasarap sa pakiramdam ang tumulong lang. Tsaka ito pa, pag nagtulong tayo, huwag tayong mag-expect ng kapalit. Na tumulong tayo para respetuhin tayo, tumulong tayo para mahalin tayo. Huwag ganun. Pag tumulong tayo, nasa tao na yan kung mahalin tayo o respetuhin tayo. Ang importante, nakatulong tayo. Sa bawat pagresponde, ang importante ay ang pusong handang tumulong sa nakararami. Katulad na lamang ni Police Staff Sergeant Joylyn Cachin na naging determinado na magtagumpay sa buhay para magkaroon ng silbi sa lipunan. At sa kabila ng kanyang kasikatan bilang isang vlogger at content creator, hindi niya itinigil ang pagtulong sa iba. Bagkus, mas lalo pa niya itong pinalakas at pinapalawak. Yan ang tatak ng isang Certified E-Responder. Kami ang One Palangga Nation, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.